What's up? What's up? Welcome back to the channel. Medyo wala tayong magawa ngayon kaya nag-record ako. Supposed to be dapat hindi talaga, 'di ba? Kasi ang tawag dito, may schedule pero nasira yung schedule. So, anong pwede natin gawin para maging productive? Manood ng video. Siyempre, mag-reaction video tayo. And ang papanood nating laban ngayon ay ang Jonas versus Zend Luke. Isa to sa mga pinakahinihintay kong battle. And syempre, nung lumabas siya, medyo gabi na. Tangin na. Gabi na, pinanood natin. Yun, syempre, pangalawang beses nating papanoorin ngayon to. Hindi ko alam kung pang ilan, putya. Pero syempre, gusto ko pag nagre-reaction video ako, kaya ako pinapanood ng ibang beses at pinapanood ko rin sa mga ibang nagre-reaction para meron ako makuha ng ibang inputs na pwede kong i-input, 'di ba? Para ma-summarize natin yung mga inputs ng mga nagre-reaction video. Siyempre, hindi naman lahat alam natin at hindi rin naman lahat alam nila. So, compile na lang natin yung alam nila, 'di ba? Yeah. Yeah. Yun lang. Ganun lang, 'di ba? Basic lang. Yeah. Ano tayo? Start na tayo. Wala nang boses si Boss Arik dito. Kaya si John Leo Tata ang sub niya. Yeah, style clash. Si Jonas nanalo ng coin toss. Pinili ng mauna si Zend Luke. 2 minuto dapat. Unang banat para kay Zend Luke. Yeah. Yo, salamat Enigma sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda, lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon... Kaso medyo gamit na kay Jonas yun. Na niluwa ng balyena. Pero isdang oro naman siya, di ba? Jonas parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dityoso na si Putang ina. Natuto ka lang sa biro ng tadhana, no? Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Lalim nun. Kasi karamihan talaga ng mga komedyante, di ba? May mga backstory na sobrang lala. Dityoso na si Jonas na higit sa... Ito. Tingnan natin. May flow lang siya. tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dityoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. Ganda ng flow nun. Disyoso na si Jonas. Ganda. Solid flow. Ganda nun. Kwela at kulukoy at... Pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Yeah. Dityoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo, ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang Si Basilio yun, yung sinabi ni Jonas na gusto niyang labanan na old god. na aning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Parang luma na siya kung pakikinggan pero hindi siya ganun kagamit. Kasi nga, minsan lang naman bumanat si lumaban si Basilio, di ba? Napakatagal na nung huling laban niya, kaya hindi yung magagamit talaga. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa Alat, hindi asim yung sinabi no? kahuyan itong ninuno niyang engkanto. Nilinis binuksan, mga mata mo na sarado. Isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol. Ninja, mo patay ninjo. Wadya mo, jawa katol. Hindi ko alam yan. Pero sabi parang buhol daw. I-explika si Jonas kung gaano katukmol. Babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan Pero ang ganda nung... ngayon ko lang makarinig ng ganong flow. Saka rhyming. J.
'Di ba bihira walang gumagamit nito. Mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. E-explica si Jonas kung gaano katukmol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Ina, no, walang gumagamit nito sa liga. J, napakahirap gamitin yan. Pero kung meron man sa Bohol, 'di ba, na ganun, jungle, kwanggol, mga ganun, ina, para maisulat mo yun, kailangan expert ka, marunong ka doon sa ganung lengguwahe, 'di ba? Ganung dialekto. Maraming kaganapan, madali lang madama. Bawat ikot ng mundo naaaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka. Isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Ay na, lakas ni Zenlook, no? Feeling ko lang nasobrahan siya sa flow dito. Nakulangan siya sa mga bars. Kasi yung flow niya kasi, pag nag-flow si Zenlook, 4-bar setup. 'Di ba? Usually, dapat may filler man lang sana sa pangalawa. Kaso nga kasi flow. Kaya talagang flow din yung pagmigkas. So, ang punchline nun, sa dulo na. So, kung mga apat na 4-bar setup siya ng flow dito, so, apat lang yung papasok. Sayang yung opportunity na maging 8 sana, 'di ba? Kasi 'di ba ka 1-2-1-2. Yun lang siguro na kulangan ako kay Zenlook dito. Pero ang lakas pa rin. And alam naman natin si Jonas talagang sobrang lakas nito, sobrang lakas mambasag ng dahil komedyante nga, 'di ba? Tingnan natin kung paano gagawin ni Jonas sa round 1. Nag-relax si Jonas, feeling niya siguro malakas tong round 1 ni Zenlook. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Ano one liner po? Lapa? Tangina, sobrang crowd favorite talaga si Idol Jojo, no? Wala siyang hater talaga. Diwa. Siguro yung mga hater lang nito, yung mga nerdong hindi ayaw umano ng jokes, ayaw umintindi ng joke. Lapa? Diwatang nangangandidato. Diwata Paris ang puta. Nangangandidato. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya naninikit. Naninikit, yun daw yung mga LTO, di ba? MMDA, traffic enforcer, yan daw yung mga naninikit. Sila yung mga nanguhuli kasi, di ba? Buhaya kasi ginamit, kasi dati, nauso yan. Nauso naglalagay lang para hindi tikitan, di ba? Tapos yung iba naman, naninikit kahit walang violation. Kaya, tapos maglalagay ka na lang, dati, mga 100, 200, hanggang sa naging 500, 1,000. Depende sa dala mo, di ba? Dati usong-uso yan eh. Ewan ko lang ngayon kung uso pa rin. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Ay, kahit predictable yung joke, no? Pa rin, talagang trip pa rin ng tao, no? Kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Kita mo, gago. Legit yun. Wala talagang engkanto pag natatai ka na. Diba? Kung naranasan yung mag-Boy Scout Jamboree, diba? Tatay kayo sa gubat kasi wala namang ang CRM may bayad pa na 5. Siyempre, kuripot pa yung mga panahon. Takay ka talaga sa gubat nun. Engkanto sa taong natatae! Legit yun. Ang tawag nga namin doon, Jejerbox lang ako, pre. Depende, dalawa yun. Pagka medyo mayaman-yaman, may panghukay. Pagka wala, sige na. Game!
intro pa lang yun, sobrang lakas na. Parang 31 seconds yung banat, 32 seconds yung reaction. kada may sinasabi, nagre-react yung crowd eh. Jonas versus Zendluk? Tanginang matchup to, ang genius. Mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Deeply, di ba? Yung mga style daw na magsasabi ka ng ibang tao para makakuha ng crowd react. Ganda ng facial expression ni Idol Jonas, no? And sabi, meron daw malaking monitor doon sa harapan. So, kahit nasa likod ka, kita mo yung up close para ka lang nanonood ng battle sa harapan. Tangina, ahon 15, boss? Tapos itatapat mo ako kay Huyu. Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi lang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Ang puta, mga ano yan Alam mo ba nung yung mga addict dati na nag-rap sa bayan ni Japorms. Yun talagang pure freestyle gangsta rap lang, parang si Aklas na medyo downgraded. Alam mo ba nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko? Nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Alam ko mayroong sumikat na may sumikat na vlogger, nagregalo ng sapatos sa lumpo. Pero Gago, putangin na. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Yeah. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Gago, legit yan mga pare. Ano ba yan? Last year, yan, sobrang dami kong utang. Sobrang lalim kong mag-isip. Parang lahat na ata, ginawa ko. Lahat ng mga pagkakakitaan, di ba? Naglalamove tayo, nagbenta tayo nagre-resell tayo ng atsara, nagbenta tayo ng mga shit na gamit, di ba? Nagbenta tayo ng bike, yan, nagbenta tayo ng nag-shawarma rice tayo. Tangina. Legit yun, legit. Kaninong estilo ba talaga yung lulutang? Kasi malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Anong malalim mag-isip? Huwag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila ni Emar? Ayun, ginulpi siya. Pero style clash pa rin yun kung tutuusin kasi iba yung style ni Emar kay Zendluk. Kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Pero magandang punto. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang-ina, nakakahiya. Panoorin natin yung laban ni Emar sa ni Zendluk pagka natapos natin yung mahabang maraming video na download ko. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust estilo pa kaya. Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni... Badang. Ni Saddam, ni Damsa. Nakarayin pa rin, Saddam, Badang. Gaga talaga itong mga to. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya? Yeah! Kita nyo! Explanation, hindi lang basta binali, parang kay Ram, di ba? Di ako predictable, tol. Ganda ng mga bagong style ni Jonas, no? Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Medyo rich, pero okay yun sa crowd. Kasi hindi naman kailangan talaga ni Jonas na hindi naman kailangan talaga ni Jonas mag-bars, di ba? Hindi niya kailangan talaga ng malalim na bars. Sapat na sa crowd, naintindihan na nila yun na doble yung paningin. So, doble, times 2. So, 2 yung mata mo, times 2. Nagiging 4, di ba? Yun. Pero hindi lang, rich lang talaga siya.
Pero dahil nga hindi naman ano ni Jonas na hindi naman sikat si Jonas sa mga ganong line. So pagka bumitaw siya ng isang ganon, talagang hiyawan, 'di ba? Parang yun yung reklamo ni M-Site kay Cripply, nagbitaw lang ng isang hiyawan agad eh. At kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin. Kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Rich siya pero malakas yung impact niya sa crowd, 'di ba? Kasi nag-flow tapos pasok. Ako'y di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Tagal na ni Idol Jonas, no? Yung dati niyang style na maangas na nagpo-flow na nagjo-joke. Tapos yung transition niya ngayon sa pinakamalakas niyang style. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Napakasiksik ng multis. Pero ano pa lang, multis na basic lang to. Galing. Gets nyo? Tanga nga daw si Jonas, pinitas siya. Puno ng katangahan. Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa tinihele, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa akin pagaling yung pamasahe. Pangdikdikan, tapos 2 minutes 55 seconds. So pasok yun sa 3 minutes natin, 'di ba? Then ang haba ng round niya dahil 2 minutes 55 tapos 1 minute 36. So 3 minutes, 4 minutes and ano na 'yan? Ilan 'yun? 31. 4 minutes and 31 seconds, 'di ba? Mukha talaga siyang mahaba dahil ang haba ng crowd reaction. Putang ina. Siksik, no? Halos kalahati nagre-react yung crowd. Solid. Style clash talaga. Round 1. Zendlook, Jonas. Round 1 ay 10 kay Zendlook. Kay Jonas, 17. So, Jonas, round 1 tayo dun. Saya ni Lucas dito. Puta, nakahanap siya ng malakas na kalaban, di ba? Awe. Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss, ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Bola mano ata yung sa bilyar. Yung puting bola, yun ba yun? Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Malakas maganda, di ba? Sobrang classic. Tangina ngayon lang na-reference yun, no? Yung si Malakas at si Maganda, biniyak yung kawayan. Kung pamilyar kayo, mga kaidaran ko dyan, pinag-aralan niya ng LM. Salita ko may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban niyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Kasi yun sa mga classic nung pandemic, puta nahulog, tas hindi hinipan, sinubo lang agad. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Nasa akin ang tahanan mo, di ka dapat mangamba. Parang sinabi na yung tahanan mo, yung kamatayan mo. Diba? Pag nahuli ka sa sapot ng gagamba, kung gamo-gamo ka, nahuli ka sa sapot ng gagamba, mamatay ka talaga. Langit ang espiritu ang gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko yung Ilusyon ng maya. Parang kasi dati yan eh. Meron daw myth na ganun. Pagka merong maya, parang may makakakita ka ng mga illusion. Ganun, ginagamit siya.
matalim na espada, ginagamit ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko yung matalim na espada, ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Esperanza ba yung kay Francisco Baltasar na Florante at Laura? Yun ba yun? Hindi, Esperanza eh. Sino si Esperanza? Pero pamilya si Esperanza. Hindi ko lang alam kung saang kwento or istorya yun nang galing. Pero parang nakatali. Yun ata yung concept. Nakatali. Then, nakatali. So, kakalagin. Kaya yun yung naging konsepto nun. Lakas. matalim na espada, ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Pero nanalo si Jonas dun, no? Kasi ninakawan daw siya ni Manda ng linya. Yun eh. Yun yung talagang gigil si Idol Jonas dahil magnanakaw ng linya daw si Manda. Which is parang, parang madami nga siyang mga jokes na kinuha sa online stand-up comedian, di ba? Di ako fan. Sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Yeah. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Kanina, yung kaya niyang pumutol ng dila gamit ang papel. Ibig sabihin, sulat pa lang, wala pang spit yun, di ba? Talo na yung kalaban. Ngayon naman, hindi mo kayang sumulat ng kagaya ng sinusulat ko, di ba? Tangina lakas. Hindi mo kaya to. Parang sinabi niya na hindi mo kayang sulat ko, di ba? Nun, ganda ng crowd reaction. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Ano lakas nun, no? Haymaker, tuwang-tuwa si Lucas, oh. Maghinay ka sa yabag na ino-orkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Tangina, parang sinabi niya dito na may mga nagmamacheck sa'yo na hindi ka lang pinapansin, di ba? Patawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bendita, dinadasalan ng aking daloy. Agwa bendita. Tangina, naalala ko tuloy yung teleserye dati. Silahan ba yun? Andy Eichelman, Agwa Bendita. Hinak, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Yeah! Ang gandang declaration nun. Tangina, parang naghamon, di ba? Kung hindi kayo mataling haga, labanan nyo ako, dudurugin ko kayo. Putang ina, lakas nun. Tangina, lakas. So, 17, round 2. 17. Paano kaya gagaguhin ni Jonas to? Hindi obra yung sulat-sulat lang dito. Kailangan ng antics ni Jonas dito. Kailangan niyang gamitin yung mga diskarte ng stand-up comedian. Yun ang kailangan niya dito para magapi si Zenlook. Kung kagaya lang ng sulat niya kanina sa round 1, hindi obra yun. Kailangan niya ng mas intense na balik. Tapos naka-body pit. Ako, gago. Nag-iisip ng repat Ako, taas naka-body pit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Tangina, Dapat kahit mga forma mo. Sinundutan, Ano pre. ba maayos na forma, pre? Para naman bagay sa sinasabi mo. Yung ilan to naka-body fit para mag-gym, boss. Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ba? Ina mo. Basag. Round 2 na. Ang inang ganda nung rebat na yun. Magta-type na lang ako, pre. Ina, sobrang basic nung rebat pero dahil sobrang lakas nung
Ganun mag-rebat ang 3GS dati eh, no? Pero hindi effective yun nun. Eh ngayon, sobrang lakas kasi nung bara. Kaya pag tinarantado, sobrang effective talaga. Ganda ng placement ni Jonas doon. Talagang bago magsimula yung round, hindi niya agad inano yung tao, hindi niya agad binigla yung tao sa ganung rebat. Parang pinatawan niya muna ng corning body pit, 'di ba? Ba't ko sa daliri? Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko Walang multi eh, putang ina. Walang rhyming eh. Round 2 na. Yeah. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Ang ina, yun lang. Yun lang. Pagdating kay Zendluc, si Zendluca. Zendluca kasi nasulat doon, di ba boss? Zendluca. Si Zendluca, armado ng mga solidong left field na lirisismo. Tangin na boss, hype na hype ah! Hindi na walang bars eh, no? Buhat na buhat ah! Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado ng mga solidong left field na lyricism. Ina, binago lang yung... Inulit lang yung unang bara, ginawa lang lyricism. Ina, may crowd reaction na, sobrang lakas. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Doon pala yun. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero no? pa rin, game. Eh. Pinakinggan ko mga ginawa Tong ina, 1 minute, 15 seconds, 42 agad, no? mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik. Offbeat daw si Arik. Unorthodox kasi yun eh. Pero si Abra saka si Apex hindi daw offbeat, sabi ni Jonas. Kaga talaga. Yo, what you gonna was? No. Tangin na sinampulan pa. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing magano eh, humabol eh. Nakita mo, delay po. Wala sa boombox eh. Hindi, joke lang boss. Sabay ka. Joke lang, boss. Tang ina, ano, binawi, tas may crowd reaction pa rin. Putang ina mo. Sobrang lakas mo, Idol Jonas. Hindi, may mga kanta talaga to. Ay no, tingnan mo halos pantay no, 1 minute 36 seconds, 108 na to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga. Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Magsa-sound trip ka ng ganun, tapos magnanakaw ka. Dapat gangsta rap ang ano mo, di ba? Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Baliw ka na kasi, parang ganun, parang sobrang high mo na, hindi mo na alam yung dimension. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya dun na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip top. Junela ng flip top. Dahil ano yan eh, parang binabash si Dionela ng ano eh, doon sa bago niyang kanta, yung Marilag, yung bars doon, na naintindihan ko lang dahil sa comment. Sobrang angas pala ng bars na yun. Talagang meant to be na ano siya, pakinggan ng, basahin yung lyrics, hindi lang para pakinggan, di ba? Hot shots running in my non-stop, buddy go.
ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala na. Boss, iba yun! Iba yun. Sumayaw. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. Sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Siomay na pusa. Ano ba yung todo niya pang sinigaw? Kahit maging Persian kat kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Nalala niyo yung kay I Show Speed? Yung kumakain siya ng siopaw, sabi ng Pinoy, pusa daw meow meow. Inagaga. Sobrang classic nun. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero kung na-experience nyo na, pagka daw kumain ka ng pusa, sabi ng mga tambay sa amin, nung bata ako, yung pusa daw kahit bagong kulo, basta nahanginan, malamig. Parang hindi siya agad mainit. Yun daw yung karne ng pusa. Yun ang sabi ng mga tambay sa amin. Pagka pusa daw, kasi parang mayroong ganung sa Pampanga eh. Parang may ganung ginagawa sila sa Pampanga na kumakain sila ng pusa. Pag yung pusa daw, pagka nahanginan, ay basta parang pag nahanginan siya, mabilis siya lumamig. Parang hindi siya nag-retain ng heat. Yun yung kwento lang hindi ko alam kung totoo to Tapos, sa probinsya namin sa Nueva Ecija, pag may mga piyesta, di ba? Pag may mga piyesta, alam mo yung mga siopaw na nakalagay sa balde, na kulay silver, tapos umuusok yung ibabaw, di ba? Yun yung steamer nila yung balde ng tapos steamer nila yung siopaw, ganito kalaki parang plato. Tapos pag hinawakan mo sobrang init, pag bukas mo, lagay mo ng sauce, pagkagat mo malamig yung karne. Ano daw yun? Pusa daw yung karne nun. Maging Persian kat kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Yun daw, para daw malaman mo yung karne, pahanginan mo lang saglit, tapos malamig na siya. Pusa daw yun. Siomay? Baka siopaw? Din siya Ang lakas ni Jonas dito, puta. Pero 6 seconds na lang, so ikakat na natin to dahil di naman nag-OT si dahil kasama yung rebat, syempre kasama yung rebat sa oras Na-realize nga. Ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Ay, napasok pa din. Ang inang crowd reaction yan. Pare, siopaw. Puro Cut natin, yan. Simulan natin magbilang. Pero ngayon, naka 21 na siya sa akin. Sobrang solid ng jokes. Sabihin natin kahit hindi bars, pasok Basta pasok, 'di ba? Malakas. Hindi natin pag-uusapan kung malakas yung bars, malakas yung jokes, malakas yung antics. Basta malakas 'yun. Katangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Pasok na 'yun. Ano na 'yun? Cut off na 'yun. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Gumanon pa no? Ay na 5 minutes na, 3 minutes yung banat, tapos 2 minutes yung crowd reaction. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Kada sundot may Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Kalapate, puta. Kalapate binabayad mo. Parang may parang may kwento bakit pag sinabing kalapate yung pambayad. Ano daw yun? Yung dati kasi, 'di ba? Mapapanood nyo rin yan sa mga movie na nagpapadala ng sulat gamit yung kalapate, di ba? Papadala ng sulat gamit yung kalapate. Meron naman yung nagdadala ng droga gamit yung kalapate, di ba? Yung likod ng kalapate, bubuksan nila yon, sasalangan nila ng droga. Tapos ang mangyayari, bayad nila yung kalapate, may lamang droga. Yung mga anuhan dati, yung mga diskartihan dati. Mapapanood nyo yan sa mga video, di ba?
Yung kaya pambayad mo, pagka binayaran yung taxi ng Kalapate, may droga yun sa loob. Kaya medyo mahal yung Kalapate, di ba? Nga, galing ka sa Maynila, pupunta ka ng probinsya, ang babayad sa'yo, binayad sa'yo Kalapate, may laman yun, may palaman yun. Rekta pa rin. Nalala ko tuloy yung bars nila, ay yung jokes nila, Lip Cram Jonas, kila Mot, saka Surhenyo. Yung nagnanakaw daw ng Kalapate, lalagay sa box ng sesto. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta naguhubad ka na ng short. Lakas. Pagpasok ng kwarto, puta biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tama na. Imbis na fireplace no? Apoy yung hinihingi Pero sa fireplace may apoy. Pero dahil, benta yon dahil sa Pilipinas, hindi naman tayo nagpa-fireplace. Campfire, di ba? Sa labas. Sa labas tayo nagka-campfire. Hindi tayo nagpa-fireplace sa loob ng bahay. Kwartong may apoy. Pero sa probinsya, possible yung bahay may apoy. Dahil yung kalan, di ba? Yung kalanan, yung lutuan, yung pinaka-dirty kitchen kung tawagin. Karamihan, diuling or kahoy. Pag kahoy, talagang mainit yun, di ba? Pwede ka doon magpainit. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kung totoo man yun, no? Kung totoo man yun, sobrang epic nun. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. May action pa oh. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Pasok yun, puta sa lakas nun. Kasi nga di ba puro mga talingaga, elemento si Zendok. Putol yung katawan, manananggal. Ano, chicks ka na manananggal, no? Gago. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung Kaso hindi siya kulot ngayon, nagpagupit. Sayang yung bar ni Jonas buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi siya ganun ka-effective dahil hindi nagpagupit, bagong gupit si Jonas ay si Zendok Pero kung nakabalanggot si Jonas, si Zendok dito, effective yun. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tanginan to, tuwing may battle sa flip-top, kala mo taga dyan lang. Taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Antics yan, ayop. Sobrang lakas. Laban nila ni Apok, tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Di ka nakapaa. Lakas nun. Hi! Bago matapos tong round to ko, Pero classic yung ganung attire Yung nakapolo kang bulaklakin, nakadamit ka, pero nakasuot ka ng magsasaka. Sa probinsya namin, may mga ganun pagka may mga piyesta, yun ang pang-forma ng mga magsasaka. Nakapolong bulaklakin, Mayor at Jenselim, nakapantalon ng maayos, nakachinelas. Siyempre, hindi naman uso ang hindi naman uso ang sapatos dati, nung bata ako. Tapos, nakabalanggot sila ng magsasaka kasi sanay sila doon. Then, para yung init, di ba? Dahil pag naglalakad sila sa kalsada, para yung init, hindi mapunta sa mukha nila. Yun ang classic na pormahan. Nakakatawa siya pag inimagine mo, pero yung totoong nangyayari yun, tangina. bago matapos tong round to ko, Yun. may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Hindi ko kilala yun. Kumakain pa ganun.
Putang, sobrang lakas ni Jonas dito. Parang round 2, round 3 na yung pinagsama niya dito. Sobrang haba ng crowd reaction. Dami. So, overall, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 33. Pero ang counted lang natin, dahil OT nga siya, ng 1 minuto mahigit, is yung 21 bars. So, Jonas pa rin. Pero dikit, medyo dumikit na to kung tatanggalan mo ng line si Jonas. Pero syempre, kung nanonood ka ng live, syempre, mahirap namang malaman kung OT na si Jonas. Hindi ko alam kung may counter din si Arik kapag ka live, di ba? Hindi natin alam kung may ganun din silang mekanismo. So, round 3 tayo. Zenko. Pwede pa to. May habol pa to. Dikit lang eh. Yo! Bawi talaga. Bawi. Check! Yung suot ko raw, masikip. Astig kasi pag ganun. Ganong rebat Ikaw, lang. iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Kaso short yan, boss. Mind-blowing. Tangin na, nanghihikayat pa si Jonas ng crowd reaction, no? Kaso baka ma-choke si dito, Zenlook. Kailangan, baka magaya ka kay Manda B, boss. Tapos left field na naman, left field. Kinontrol din niya yung crowd kasi nga baka mag-choke, masisisi siya doon. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Putang ina mo! Lakas nun, sobrang lakas nun. Nagre-rebat na si Zenlook. Paano pa yung final form niya, no? Nagre-rebat tapos ganyan. Check. Parang si Zaki, no? Yung parang na-apply ni Idol Zaki, nagre-rebat na siya. Diba? Pero syempre, hit or miss pa rin. Pero ito, hit talaga, puta. 3 rebat. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao, pinatayog niya ang Tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Parang nag-state lang siya ng Bible verse. Sa sagradong tipan, Ay, Bible Packs. may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat Thou shall not kill. ko yung Biblia. Kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Revelation, di ba? Yung Revelation daw hindi niya natapos. Yun yung sinasabi pag hindi mo natapos yung Bible eh. Kasi dati, rin ako, laking simbahan ako kung hindi lang halata, di ba? Mula pagkabata, mga pagkasilang ata, nagsisimba kami linggo-linggo hanggang grade 6 bago kami lumipat dito sa Bulacan. High school, yan, hindi na. College, hindi rin. Ngayon lang ulit, nung nag-asawa na ako, saka ako nakapagsimba. So, parang kabisado ko na yung mga, homily tuloy, yung mga pagbasa. Yun, parang ingrained na sa akin yan. Pag narinig ko yung topic, alam ko na yan kung anong kwento niyan, ganun. Kasi nga, di ba, taon-taon ulit-ulit lang naman yun pag sa Katoliko ka, di ba? Ulit-ulit lang naman yun sa Bible. Isa lang din. Then, nagpapabasa pa ako dati. So, parang nabasa ko na ng ilang ulit yung Bible. Yan. Pero hindi kasi nakasaad yung Revelation, di ba? Hindi mo talaga siya mababasa kung saan. Bihira rin yung naglalagay. Then, syempre, bihira rin yung tinatapos yung Bible. Pagka hindi mo natapos yung Bible, yun. Bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Dahil may nakalagay dun pero hindi ako magto-talk about that dahil tayo hindi naman yun yung topic natin ngayon dito. And isa pa, kahit Katoliko ako, hindi naman ako talaga, basta may something, di ba? Meron akong ganun Hindi tayo lahat ganyan. Pero Katoliko ako sa kultura, di ba? Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zenlook versus Jonas. Style clash nga raw, no? Ang haba nun, kaso walang punchline talaga. Sobrang kakaiba ng estilo ko. Lahat ng laban ko ganito. Totoo yan. Kahit ilaban mo kay Zayad yan, ilaban mo kay MR, style clash pa rin Saan ba malalalim? Bukod kay MR. Wala. Plaridel, hindi naman ganun kalalim Parang bumabars lang Sino nga pwedeng kalaban ni Zenlook, no? Sino pa kayang pwedeng ilaban kay Zenlook? English na siguro yung mga kalaban niya dito. Sila... Sino yun yung tamad ni Zack? That's Maven. Pwede, no? That's Maven. Sino pa bang mga mataling
Tulala, yan, hinihintay natin maglaban si Zendlo sa si Tulala. Yun, tingnan natin, pakinggan natin. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika, mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Eh yung ganitong mata. Gaga. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Pagtingin ang ginamit, hindi paningin eh. No? Kasi pag paningin, problema sa mata. Problema sa pagtingin, yung problema sa pag-appreciate or sa pagpananaw, yun yung ginamit niya, pero rekta pa rin, di ba? Dahil sa Pilipinas naman, yung ano natin, yung salitaan natin, maraming pwedeng ibig sabihin, hindi naman siya concrete na ganito agad, di ba? Ganda nun. Ngayon, pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Sobrang smooth talaga sa ano. Tangina, ang ganda ng flow. Hayop. Parang mas maganda pa to sa flow ni Damsa. Di ba? Mas solid sa flow eh. Tangina, lalo yung laban niya kay Target, no? Maano kaya tayo doon? Maka-copyright kaya tayo sa Target versus Zenlook? Feeling ko Zenlook nanalo doon eh. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Tingin. Ngayon, pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat... Hindi ako pamilyar sa nahulog sa himpapawid sa mga tumawid sa daan ng alambre. Kung ano yung eksaktong meaning. Pero, dati kasi, yung circus, nung sumisikat yung circus, yung mga, ano ba yun, tight rope balancer. Alam mo yun, yung mayroong rope, pagitan ay medyo malayo, building, ganyan. Tight rope balancer. Mga building or bakal, ganyan. Parang siyang sampayan. Alambre yung ginamit na word, pero metal, ano yun, hindi siya alambre basta-basta eh. Mas makapal siya sa alambre, di ba? Yung mga tight rope balancer, yun. Yung mga tumatawid sila sa ganun. At sobrang daming nakaka-aksidente sa circus nun. Hanggang sa nauso yung pambalance, yung balance beam na tinatawag nila, yung mahabang stick na hawak-hawak nila pambalanse. Bago na, nung hindi pa nauso yun, nung kamay-kamay lang, marami talaga nahuhulog. Yun siguro yung sinasabi niya. Pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Utang ina, ganda. Ang sarap sa dila nung flow ni Zenlook. Sarap sa dila, ang sarap pakinggan. Siyempre may hidden meaning pa. Possible pa niyan yung isa. Pansinin niyo pagka may punong mangga, 'di ba? Maraming langgam doon. Then kasi sa amin noon may puno ng mangga. Tapos may mga langgam, syempre. Then yung sampayan namin ng damit, clothesline, 'di ba? Doon itatali yun sa puno. Tapos ang mangyayari kapag walang mga sampay, yung mga langgam, doon tatawid sila sa alambre. Tapos yung mga hantik, karamihan nun nahuhulog. Kaya pag ang nangyari, pag yung sampayan nasa ilalim ng papag ang tawag doon sa parang kawayan na platform, na higaan. Pagka doon ka natulog, mahuhulog sa mga langgam, di ba? Possible din na ganun yung senaryo nung, ano niya, related sa Pinoy, di ba? Kita ng mga diamante, nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si M-Set yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Sobrang lakas nun. Apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Kasi si M-Site, ano eh, di ba?
isa buhay, 2x2, tryouts champion. Giant talaga siya. Diba? Kaso madaling walang yain yung ganong line, pero sobrang lakas nun. Yung napakatikas mo raw na kumpadre, apo ng apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Apo ni David. Sukat na sukat. Sukat na sukat. Bigyan natin ng 2 points yun. Sobrang sukat yun. Pumasok ako sa langit, ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking... Gabriel Arcangel. Nasa Hinebra. Yun ba yun? Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya. Nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Yeah! Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Sobrang lakas, sobrang lakas. Sobrang lakas. Sobrang lakas ni Zendok. Pagka-round talaga ni Zendok, parang kanya na eh. Kaso, huli si Jonas bumanat eh. Kung nauna siguro si Jonas dito, no? Kung huli siguro bumanat si Zendok dito, borado yung rounds ni Jonas. Kaso, may Jonas pa eh. Sobrang lakas. Ang daming punchline, daming pumasok na punchline. Ang ganda ng mga imagery. Lalo yung apo ni David. Nagpapatalsik ng mga higante. Saka yung ano niya, yung saranggola, butot balat lumilipad. Sobrang solid nun. Ang daming nag-reference ng saranggola. Tapos yung kay Zendok yung sobrang brutal eh, no? Binalatan, kinain yung laman, iniwan yung balat sa buto. Lakas, lakas. Panoorin natin kung paano ibabalik ni Idol Jonas to. Round 3 game. Awe. Sobrang lakas nun. Talagang pang-balyab. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo ang short. Kung ina na ito, Gabriel ka pala eh. Ang ina na ito. Higante sa M-Site, kasi laki ko lang yan. Gago, no? Ang ina. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ang inang yan, kapre. Parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendok eh. Magaling si Zendok talaga. Sablay lang yung forma ang pukin ng inang to eh. Anong binalik? Call back. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, uy! Ay, na-adlip lang. Puto mo, punchline. Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Zite, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Ang ina, baling-bali eh. Sobrang lakas. Tinalo niya si M-Zite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat! Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas! Kidlat! Pansin nyo ba? Sobrang dami ng reference ngayon sa Flip Top na merong connected sa teleserye dahil nga yung probinsyano, ang daming Flip Top MC nakasali doon, di ba? Marami eh. Kaya ang dami ng lumulutang na reference ngayon ng probinsyano. Parang yung mainstream sumasali na dito sa hip-hop scene, di ba? Parang natatawag na, nako-call out na dahil doon kay Coco. Props kay Coco Martin, sobrang angas. Yung naalala ko tuloy, panoorin nyo guys yung video yung interview ni Coco Martin sa Tony Gonzaga sa Tony Talks. Sobrang solid. Ngayon ko lang nakita si Coco Martin na ganun ka-relax sa interview, di ba? Yeah, panoorin nyo. Napanood ko na yung nakarang buwan. Sobrang solid nun.
balik tayo dito. Naalala ko lang. Kidlat! Smaglas! Kidlat! Tangina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Duhat? Tangina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Ooh! Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. May facial expression eh. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Kasi nga daw, yung kabute tumutubo, yung kabuting tumubo sa tae ng baka, yun daw yung yun daw yung may mga psychedelics. Kaya ganun yung sinasabi ni Jonas dito. Psychedelics daw kasi, mas malakas daw yung tama ng kabute na tumubo sa tae ng baka. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. Hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Di ba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay. Ay, gagawa diri. Kanina Kasi- tatay na nakadapa. 3GS bars, man. Squatter. Isipin nyo, si price tag nagagan bars. Si price tag... Uy, mali yung sinabi ko. Parang... hindi. Tangina. Yun yung fake joke na walang punchline. Di ba? Na-choke ka na tapos... Tinawid. Paano Na-choke ka na tapos okay lang. Parang ganon. tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, ha? Ito yung joke na walang joke. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Pang-inan to, yung verso, pang-ermitanyo, tas may TikTok account. Nakaganon pa eh. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa Sokmed, tapos dito sa entablado. Tapos magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag naggagan bars kasi gangster sa totoong buhay. Yun, tama na. Si JD nag-a-addict reference kasi nagsasyabu siyang tunay. Tunay daw eh. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka tama. wala ka sa kalawakan, Kanina Lucas. pa niya ginagawa yun, di siya nag-rhyme pero pasok. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ikay kinawa. Eto na, 3-minute mark. Cut tayo. Malinaw Zendlock na to. Dahil sa 3-minute mark natin, naka 17 lang si Idol Jonas. Tingnan natin kung mahahabol pa niya. Pero wala na yun, hindi ko na i-count yun. Wawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko. Tas na naman kita, ibabati ba? Hindi. Kahit isama natin, 18 pa rin. 17, 18. Tangin na sobrang lakas ng round 3 ni Zendlock. Lumalamon. Bilangin natin. Hindi natin sasama yung sa round 2 ni... Although si Jonas sa round 2 niya, meron siyang 33 na pumasok, pero overtime siya doon. 21 lang yung pasok sa oras natin na 3 minutes. Okay, so 10, 17, 21. Si Zendlock, 10, 17, 21. 8, 48. Si Jonas, 17, 21, 17. So, 8, 7, 15, 1, 2, 3, 4, 5.
55. 7 points. Dikit yung laban. 7 points lang ang pagitan. Either way, pwede to. Siguro kung nauna si Jonas bumanat, no? Nabawasan yung rebat niya. Kasi ang dami eh. Ang daming rebat na pasok eh. 'Di ba? Kung nabawasan yung rebat niya ng isang round. Sabihin natin, isang round nabawasan yung rebat niya. Papantay pa to eh. Tapos nahuli si Zendluk, ganun kalakas. Nakain si Jonas dito, 'di ba? Wasak si Jonas dito pagka ganito. Same lang yung round sabihin natin same yung round ni Zendluk. Same yung placement. Mas lalakas yung impact nun dahil may rebat pa siya sa round 1 niya. Kung mauuna si Jonas. Sobrang crucial talaga nung mahuhuli kang mag-spit. 'Di ba? Sobrang crucial talaga yung may rebat. Kaya yung mga ibang MC talaga nag-aaral mag-rebat eh. And besides, may mga pumapasok na rebat si Zendluk. Sobrang lakas pa. Hindi pa yung throwaway na rebat, 'di ba? Pero para sa akin, malinaw Jonas to. Pero dikit lang. Hindi ganoon kalakas yung ni Jonas. Kaya lang naging mukhang malayo yung gap nila dahil sa overtime ni Jonas sa round 2. Sobrang dami na sobrang daming lines na pumasok ng 33. Isipin mo 33-17 dahil overtime siya ng 1 minute mahigit. Yun, doon pumasok yung mga malalakas na bars niya sa ender. Pero hindi naman perfect yung judging natin, hindi naman perfect yung sistema, 'di ba? Wala namang perfect na judging. Nasa perspective pa rin talaga ng hurado. Kung hindi niyo trip yung mga pinagsasabi ko dito at yung mga kwento ko, sabihin niyo, comment niyo sa baba para dagdagan pa natin yung mga walang kwentang facts na na mga i-share ko sa inyo. Yun lang naman. Sobrang sakit ng panga ko, puta. Parang lumalaki na yung cheekbone ko, puta. Nakakapanood ng mga nakakatawang video. Hype na yan. Yeah, yun lang. Wala naman tayong ganong agenda for today's video. Yun lang. Kung nandito ka pa sa part na to, mag-subscribe ka at mag-comment ng gusto mong i-request na battle. Pagbibigyan natin yan. Yeah. Sabihin mo lang kung ano yung final scoring. 48-55. Yun. Pa-prioritize natin yan. Sama mo sa comment. Example, request battle mo. Zaito versus Sharon. Diba? Tapos lagyan mo ng 48/55. O yun, alam ko na yun. Prioritize natin yan next upload, 'di ba? Kasi nakarating ka dito sa part na 'to eh. Bihira yung mga ganun eh. Pag nakarating ka sa part na 'to, priority natin yung upload na yan. Upload agad natin, papanoorin agad natin kahit ayaw kong panoorin, 'di ba? Basta nakarating ka sa part na 'to. Yun ang natin. Pag nakarating ka sa part na 'to, i-comment mo lang sa baba yung 48/55 o kahit anong number dun sa 48/55 na yan. Kung sino para sa'yo nanalo. Kung para sa'yo nanalo si Zendluk, comment mo 48, diba? Si Jonas 55, diba? Yun yung mga countings natin eh. Yun lang naman. Alam naman natin dito na nanalo si Jonas. Nanalo natin, sobrang solid nun. Sobrang solid ng laban. Yo, check! Hour 15! Boto ng Orado! 4-1! Barangay Jonas! Maraming salamat, PSP Game! Gago. Classic. Tangina PSP game. Tantado ka talaga, Idol Jonas. Pero sobrang solid. Yeah. Pasensya, medyo pangit yung ilaw natin kasi nag-brown out. Na-brown out tuloy. Nawalan ng ilaw sa baba. So, kinuha natin yung ilaw natin dito sa stock room. Nilagay natin sa kusina. Tapos, umorder pa lang tayo. Hopefully, maganda yung makukuha kong ilaw siya na pa-bar. So, ilalagay ko siya dito sa harap ko para maliwanag yung mukha ko. Diba? Makita nyo yung kapugian pala. Makita nyo yung kapugian natin, diba? Yun lang naman. Wala na akong ebas, diba? Okay na yan. Sobrang solid ng laban na to. Comment kung ano yung next na i-review natin. Marami pa tayong naka-line up. Silipin nyo kung anong naka-line up natin. Baka naka-line up na yan. Hintayin lang natin. Diba? Ito yung mga videos na papanoorin natin sa susunod after nito. Tinatamad pa akong panoorin yung Kasper saka Cygnus Atoms eh. Pero baka isunod ko na yan. Meron tayong naka-line up Jonas Plasma, Secreto versus Merge, MP3 RG, Husky Mastapit, Nego G Pamoso, Atom Cygnus, Sayad Tueng, Cripply Topper, Slack 1K Ram, request ng tropa natin, Bruce Harlem. Yan yung sinabi ko sa video. Then, hanapin natin yung, meron akong sinabing papanoorin kong MR Industria, Zendluk, diba?
take note natin yan. MR Industria. Zenlook. Panoorin din natin yan. Then, kung meron kayong mga comment, at kung yung comment nyo may laman na 48 saka or 55 or pwedeng 48 over 55, kahit ano dun sa tatlong yun, priority natin yung video na yun na i-upload sa susunod na ating upload. Ika-cut natin yung mga nakaschedule kasi meron na tayong mga nakaschedule na video. Ano ba yung mga nakaschedule natin? Meron tayong mga nakaschedule na video eh. Ano ba ako? Meron tayong mga nakaschedule na video. I-upload ko na yung kay EJ Power sa Kakalis Move. Makita nyo yung bulok ko na na dashboard. Mukhang may bago tayong subscriber. content. Ang bagal ng internet ko. Yun. Meron tayo naka-schedule. Bagsik Charisma. PG Power, Kalis Move, Atoms, K3U. Ni-schedule ko na kahit bias. Senior Share 9. Ano pa? And publish na yung natin. Tipsy Di Balakid. Meron na tayong 1 view. Kaninang alas 8 lang. Alas 8 tayo nag-upload Monday and Fridays. So, meron pa tayong mga nakaschedule na 1, 2, 3, 4, 4. So, 2 weeks pa yan. Palag-palag. Nag-iipon ako ng uploads. Pasensya na kayo kung medyo matagal ako mag-upload. Nag-iipon ako ng upload para sa bakasyon. Kasi meron tayong mga shit na gagawin sa bakasyon. At ayoko na matenga yung channel. Sayang. 'Di ba? Sayang yung growth natin. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tayo ma-monetize sa YouTube. Pero ang sa akin lang, magandang side hustle to para sa akin dahil libangan ko na rin talaga ang panonood ng motherfucking flip top. Sayang naman kung hindi ko naman nasasabi yung saka para masanay ako magsalita sa harap ng camera. Kasi nga hindi pa ako confident talaga dun sa speaking skills ko. Kahit sabihin natin na medyo madaldal tayo. Yun, hindi pa rin. So kailangan ko ng practice. So ito, magsiserve to as practice sa akin para sa mga susunod na endeavor ko sa buhay, na mga gagawin ko sa buhay. Especially public speaking. Yun, isa yun sa mga skill na dapat nating i-practice dahil isa yun sa mga skill na tutulong sa atin para makumita tayo ng pera. Yun ang paniwala ko. Yun lang naman. Wala nang sasabihin. Peace. I'm out. Yeah.